Narinig niyo po yung salita na, pag ako yumaman, bibigyan kita ng ganito. Narinig niyo na ba yun? O kaya, magdodonate ako ng ganyan. Pag ako ay yumaman, o kaya na-promote ako or nanalo ako sa loto, magdodonate ako ng ganyan or magbibigay ako ng something. It sounds generous or even inspiring, but did it ever happen? Or has it remained just a forgotten promise, never fulfilled? Hindi ko alam kung nakapagbitaw kayo ng ganong salita, no, na if ever makuha ko tong gantong amount, galing sa yaman ng aking mga magulang, magdodonate ako. Yan. So we don't know kung na-fulfill ba yon, na nakapag-donate ka o nakapagbigay ka, nabilihan mo ng kape yung mga young people sa promise mo na yon. Ayun, sila ba na promisan? Hindi po natin alam. But a generous person doesn't give simply because they have much, but because they recognize what they can offer. True generosity flows from a heart that is willing, not wealthy, rooted in purpose, not in possessions. It's not about wanting, it's not about waiting for the abundance before acting. Hindi mo na kailangan mag-intay na yumaman ka pa para makapagbigay ka o makapag-donate ka o makatulong ka sa nangangailangan. Sasabihin mo, bakit ko bibigay yung nangangailangan? Nangangailangan din naman ako. But giving and being generous is about trusting that what we have now can already be used to bless others. What we have now can already be used to bless others. When we give from what we have, we participate in God's provision, allowing our resources such as time, money, and energy to become instruments of grace. In this way, generosity becomes less about capacity and more about conviction. It is a reflection of faith, compassion, and the desire to be part of God's work in the lives of others. Kung naaalala niyo po yung kwento ng poor widow na nagbigay ng offering, so si Jesus pala noong panahon niya, tumitingin sa offering box from afar, di ba? Kausap po niya yung mga apostol. Sabi sa Mark 12:41-44, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. So habang nagbibigay ng offering yung mga tao, si Jesus nandun sa kabila, tinatanaw po niya yung offering plate or offering basket kung sinong maglalagay. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." The poor widow gave not out of abundance, but out of trust, offering everything she had, believing that God would sustain her. Her story reminds us that true generosity is not measured by the size of gifts. So iba po yung sukat ng gifts dyan. Sa December, pwede nyo pong buksan ang isang box dyan, kaya lang wala pong laman. But it's not about the size of the gift. It is the way that you give it. It is in your heart. Kung ano yung nilalaman ng puso mo. The heart behind, why are you giving? Why do you give to people? Like the poor widow, we are called to give not because we have much. Hindi po natin ibinibigay dahil may sobra lang tayo. Oy, sobra yung tinakal mong kanin sa inyong sinaing. Ibigay mo sa kapitbahay yung sobra kasi baka mapanis. Oy, sobra yung nabili kong ganito. Ibigay mo kay kuya kasi sayang naman. Baka maitapon lang. It's not giving because we have excess or extra, but because we trust the God who provides. So kung nagugutom ka at kumain ka na ng kanin, isang takal lang po yun, at meron kang kasama na wala pang kinakain, pwede mo po siyang hatian. Hindi dahil sobra yung sayo, kung hindi nagtitiwala ka na ipoprovide ng Panginoon yung kabusugan o satisfaction doon sa hinati ninyong isang takal ng kanin. In 2 Corinthians 9:6-11, yung ating passage ngayon,
Paul shows us how God enriches us not for comfort or excess, but so we can abound in every good work and become a blessing to others. In this passage, Paul encourages the Corinthians to give generously, using the metaphor of sowing and reaping. Those who sow little will reap little, and those who sow generously will reap abundantly. This harvest refers not to personal gain, but to the blessing others receive through generous giving. Hindi po ito prosperity gospel na nagtuturo na kapag nagbigay ka ng certain amount sa simbahan o kay pastor, ay dodoblehin o titriplehin ito ni Lord pabalik sa'yo. Meron po akong kaibigang pastor. So nag-preach po daw siya patungkol dito. Ang sabi niya, sino rito yung nag-o-offering kasi gusto niyang doblehin o triplehin ng Lord yung kanyang binigay na offering? Ang dami raw nagtaas ng mga miyembro ng simbahan. Sabi niya, mali kayo. Hindi po kasi ganun yung idea. No? So sinabi niya, mali yun, hindi yun ang idea. Hindi ka magbibigay dahil gusto mong tumubo o dumoble yun. Mag-invest ka sa investment o sa bangko o kung anumang business yun, dodoble, pwedeng dumoble. Pero sa simbahan, hindi po ganun. We give not because we want to gain more. We give because we want to bless others more. So sabi nung pastor na yon, at the end nung kanyang sermon, nagbilang sila ng offering, kumonti raw po yung nagbigay. So siguro sabi ng mga miyembro, okay lang pala hindi magbigay, hindi naman dodoble. So okay na lang, hindi na lang ako magbibigay. Yan. Pero yun, totoong kwento po niya yun sa akin. No? Hindi ko alam kung totoo yung sinabi niya sa akin. But I believe naman yung tao na yan. So Paul encourages the believers to sow generously. Sowing generously. Not for personal gain, but to become a greater blessing to the body of Christ. Their giving reflects trust in God's provision and enables them to participate in His word of sustaining and strengthening others. Giving is not mandated by fixed amount or percentage. Although lagi po nating naririnig no, na ibabalik natin yung ating tithes, 10%. But more than those 10%, may other pa na mga offerings na kailangan tayong ibigay. So hindi mo masusukat. Hindi lamang 10% ang ibibigay mo para sa Panginoon. Lahat po ay dapat mong ibalik sa Panginoon. Each believer is called to give willingly and cheerfully, trusting that God will provide all they need. So paano po yun, Pastor? Lahat pala kailangan sa Panginoon. Hindi naman po lahat iuhulog nyo sa offering box or offering basket. But every spending, every investment na iyong gagamitin dun sa perang nasa sayo, na hindi naman nanggaling sa'yo, nanggaling pa rin sa Panginoon, ay gagamitin mo para sa ikadadakila ng Diyos. God is the source. He supplies both seed and bread, and He enriches generous believers so they can continue meeting others' needs. Let's pray. Lord, this morning, may Your Holy Spirit guide us so we can understand Your word and we can be obedient to what it is asking us. Tulungan niyo po kami, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Faithful giving. In verses 6 to 7, Paul metaphorically used sowing and reaping to illustrate generosity. Lagi po natin madalas po nating marinig ito, no? Itong Bible verse na ito. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Pag mas marami kang itinanim, possible mas marami ka pong aanihin. The one who plants little will harvest little, but the one who plants generously will reap abundantly. A farmer sowing seed may feel he loses seed as it falls from his hand to the ground. And we may feel we are losing when we give. Di ba po yung magsasaka? Meron siyang 100 pieces na binhi. For example, hawak-hawak na yung binhi na yon. So pag inilagay niya po sa lupa, hindi niya alam kung ilan doon ang tutubo at ilan doon ang mamamatay. So pwedeng manghinayang siya. Nasayang naman kasi tag-ulan ngayon. Baka pag tinanim ko ito, malunod yung halaman. O sayang naman, tag-init. Baka pag tinanim ko ngayon,
hindi makagaroon ng enough na nutrition yung aking halaman na itatanim. But, just as the farmer gives the seed in anticipation of a future harvest, we should give the same heart. Sabi po yan sa Enduring Word Commentary. Just as the farmer gives the seed in anticipation of the future harvest, we should give the same with the same heart. So wag po tayong matakot na magtanim o wag po tayong matakot na magbigay. In 2 Corinthians 9, Paul is encouraging the Corinthian believers to continue their commitment to support the suffering Christians in Jerusalem, which he called the ministry of the saints. So yung offering na nililikom po ni Apostle Paul ay para po sa Jerusalem, sa mga Christians sa Jerusalem. Iniipon po niya yung mga pera ng nasa Corinthians, nasa Corinth, para makapag-provide o makatulong doon sa mga persecuted Christians in Jerusalem. So, hindi po para sa sarili nila, hindi rin para kay Apostle Paul yung kanyang nililikom, kung hindi sa gawain ng Panginoon. Paul emphasizes that giving must come from the heart, not from guilt, not from pressure, not from obligation. Sino po rito yung naka-experience na malibre siya ng kaibigan niya? Minsan mo nakaka-pressure. Pag nilibre ka ng kaibigan mo, parang feeling mo, dapat next time, ililibre mo rin siya. Tama po ba? But that is not how God operates in His work of generosity. Hindi niya ina-expect na, hindi natin dapat i-expect na nagbigay tayo sa Kanya, dapat malaki po yung kabig natin. Malaki yung mapupunta rin sa atin. Sabi po sa Bible verse natin, each of you should give what you have decided in your heart to give. Ipinapakita dito ni Apostle Paul na ang faithful giving ay isang paraan ng pagpupuri sa Diyos. Hindi ito performance na para ipakita ang galing natin o ipagmalaki ang ating yaman, kundi isang patotoo ng kapangyarihan ni Lord na mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. God is not after the amount, but the attitude. He delights in cheerful givers, those who give freely, joyfully, and willingly, because they trust in His provision and desire to participate in His work. So if you trust in the provision of God and you want to participate in God's work, you will be a cheerful giver. You will freely give. This kind of giving reflects a heart that has been transformed by grace. There is a popular saying that says, it is not giving until it hurts. Yan. Common ito sa mga fundraisers. Common ito sa mga mahilig mag-grace ng support. Yan. Ibig sabihin po no, it is not giving until it hurts. Ibig sabihin nun, kung hindi mo nafe-feel na nagsasacrifice ka, hindi yung tunay na pagbibigay. Ibig sabihin, kung nagbigay ka ng 1,000, pero wala lang sa'yo yun, parang wala lang. So, hindi raw siya giving. Sabi sabi po nung kataga. Yan. Like the story of the poor widow, the rich people gave out of their wealth. Yan, barya lang sa kanila yung malaking halaga na yun. But, the poor widow gave everything she had to live on. Yung maliit na barya na meron siya, malaking amount na yon compared doon sa kung ano yung meron siyang dala-dala na pera. So, faithful giving to the Lord's work does it meant to be painful? Kailangan, pag faithful ka na nagbibigay sa Panginoon, dapat ba lagi ka nasasaktan? Hindi po. Kasi sabi nga sa Bible verse natin, God loves a cheerful giver. So, hindi po all the time that giving will hurt you. Because there will come a time when it's really difficult to give, but you still give, and it satisfies your heart. According to our passage, it should be joyful because God loves a joyful giver. But how about passages in the Bible that show sacrificial giving? Kasi po meron talaga yun, isasakripisyo mo. Imbis na ibibili mo ng milk tea, i-donate mo sa kaibigan mo. Imbis na ipang bibili mo ng sapatos, i-support mo sa pagpapatayo ng building ng simbahan or anything ng mga project.
Sacrificial giving and cheerful giving are not opposites. They are complementary expressions of faith. Scripture shows us that true generosity may involve cost, discomfort, or letting go of something valuable, like the widow who gave all she had to live on. Yet, God doesn't delight in painful giving for its own sake. He delights in hearts that give willingly, joyfully, and trustingly. Siguro kung medyo baguhan ka pa lang sa pagbibigay, di ka pa sanay to donate, to give your tithes, to support ministries, medyo mabigat para sa iyo yun. But as we grow in our obedience in God, unti-unti nating natututunan na maging masaya kapag tayo ay nakakapag-bless ng ibang mga tao. Because God first blessed us. A cheerful giver is not someone who gives only when it's easy, but someone who gives even when it is hard because they trust that God is their provider. The joy comes not from the absence of sacrifice, but from the presence of faith. When we give with open hands and a joyful heart, even through difficulty, we reflect the grace of the one who gave everything for us. Faithful giving then is not transactional. It is relational. So when you give to the church, hindi ka naman humihingi ng resibo. Maliban na lang po siguro kung ibang transaction. May mga other church transactions na kailangan ng ganon, mga flow-through from other organizations, sa mga campus ministries, may mga resibo when they receive donations. But here, hindi naman po ganon. Hindi yun transaction, but it's about relationship. Because you trust the people who are handling the resources of the church, you give freely, you believe na magagamit po sa tama yung mga amount na yon. So minsan naiisip ninyo yung tax natin na hindi naman nagagamit sa tama, parang nakakalungkot po, no? Na doon napupunta. But still, we are still under the law to give that sa ating gobyerno. So hindi ako magkukwento masyado patungkol doon. Pero magkaibang aspeto po yun. When we give with a cheerful heart, we acknowledge that everything we have comes from God, and we trust our resources back to Him. We entrust our resources back to Him. This posture of faith opens the door for God to work through us, multiplying the impact of our giving and deepening our dependence on Him. In this way, generosity becomes both a seed and a sign. A seed that God can grow a harvest into our righteousness. It is a seed that God can grow into a harvest of righteousness. As we become obedient to give and to support the ministry of the Lord, pinapalago niya yung ating pagkatao into His righteousness. And a sign that our hearts are aligned with His will. When you give, is it rooted in self-interest or in a sincere desire to serve and strengthen the body of Christ? And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Growing in the body of Christ means living a life that shows authentic change. When we stay close to Jesus and follow Him, our lives begin to bear good fruit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These qualities are not just personal traits, but signs that the Holy Spirit is at work in us, shaping us to reflect Christ and bless others. As we give, we must be persuaded that God is able to reward our giving. So wag po kayo mag-alala, may reward pa rin kapag tayo po ay nagbigay sa gawain ng Panginoon. Just as God is able to make the sowing of seed abound to a great harvest, so God is able to bless
our giving. God is able to bless our giving. As we give, we must be persuaded that God is able to reward our giving. That means our generosity is never wasted or forgotten. When we give in faith, we're planting seeds in God's field, and He is faithful to multiply what we surrender. Not only in material provisions, but in spiritual growth, joy, and lasting impact for His glory. So huwag po natin kakalimutan yung reward na hindi lang po puro financial na mga bagay. Hindi lang i-bless ka ng Lord, magiging mayaman ka, pag naging Kristiyano ka, hindi po lang ganun eh. Kasi meron pong spiritual na blessing tayong marireceive through our Savior, Jesus Christ. Habang tayo po ay natututo mag-sacrifice at mag-enjoy sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, patuloy din na tayong tinuturuan maging masunurin sa Kanyang mga utos. When we learn to share our resources and even our very lives with those in need, we're making an eternal investment. This kind of generosity reflects the righteousness of God and leads us to live in a way that honors Him. On the contrary, when you give, God blesses you abundantly, not for you to ask for more. Yun bang nagbigay ka at nakita mo, blinas ka ng Panginoon, so ang gagawin mo, sige nga, susubukan ko ulit, dadagdagan ko pa yung binibigay ko, kasi tumutubo, binibilas ako ng Panginoon. Hindi po dapat ganon. But you can learn to be satisfied with what He has already provided. Kaya nga po tayo nakakapagbigay kasi blinas tayo ng Panginoon first. Hindi po nagbigay tayo para i-bless tayo ni Lord. Magkaiba po yun. Kaya tayo nakakapagbigay kasi blessed na tayo ni Lord. Yung sa verse po na yun, no, sabi doon, having all that you need, or sa ibang version, having all sufficiency. It is translated from the Greek word autarkia, which means contentment or inner satisfaction. So having all that you need is not having everything that you want. It's being content and satisfied to what God has provided for you. Giving is not just about receiving provision, it's about cultivating a heart that rests in the goodness of God. We trust in His sovereignty over all our needs and find joy in sharing what He has already supplied. Ang totoo po, bilang mga tagasunod ni Jesus, hindi guarantee na makukuha natin ang lahat ng gusto natin. Kung gusto mong yumaman, hindi guarantee yun, nayayaman ka nga. O gusto mo umangat ang iyong antas ng pamumuhay, it's not guarantee na pag naging Christian ka, ay mangyayari ang mga bagay na yun. Kasi may mga faithful Christians who are until now na medyo hikahos sa kanilang buhay. Pero may iba rin naman na pinagpala ni Lord ng financial blessing at nakikita natin yung kanilang mga material na blessing na na-enjoy po nila. Hindi po masama both yun, no? Hindi po masama maging mahirap at hindi rin masama maging mayaman. Ang masama po ay gumagawa ka ng kasalanan at gumagawa ka ng mali. So yung pagiging mahirap o yung pagiging mayaman, hindi yun ang tinitignan ng Panginoon when you give. He looks at your heart. Whether rich or poor, we can all experience the abundance of God. When our lives bear fruit that honors Him, we are empowered to give, whether from our wealth or even from our lack. True generosity flows not from how much we have, but from a heart that trusts in God's provision and seeks to glorify Him. In what ways is your life bearing fruit that blesses others and reflect God's righteousness, especially in how you give, in how you serve, and how you trust Him with what you have? Are you a blessing to your family? Are you a blessing to your community?
being a blessing to somebody else is a good sign that you are a flourishing witness of Christ. God is the one who supplies the seed to the sower and bread for food. Sabi po rito sa verse 10, now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. May nagsusupply po pala nung tinanim. Kasi lagi natin sinasabi na pag meron kang tinanim, meron kang ani, hinakalimutan natin na merong pinanggalingan yung binhi na tinanim. This verse emphasizes that God is both the provider and resource, and the one who multiplies them for greater impact. He equips us not only to meet our needs, but to be generous and faithful in righteousness. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos kung tayo ay faithful giver sa mga gawain dito sa simbahan. Sasabihin natin, marami kong dinonate dyan. Every week, tithes and offering, etc., etc. Kaya dapat i-bless ako ni Lord. So, hindi po ganun ang attitude. Dahil ang katotohanan, yung binibigay mo, it comes from God. Everything we have comes from God and ultimately belongs to Him. Not just the 10% we set aside for tithes, but all of our income and resources. That's why we can't boast before God about being faithful givers, because even what we give was first supplied by Him. We are simply stewards of what He has entrusted to us. This doesn't mean we're required to place all our earnings into the offering basket. Rather, it means that every financial decision we make, whether giving, spending, or saving, should reflect a heart that seeks to honor God. Our generosity and stewardship are acts of worship, pointing back to the one who provides all things. When we live generous, content, and faithful in stewarding what God provided for us, our lives become a flourishing witness to others. Verse 11 reminds us that our generosity doesn't end with us. It overflows into the lives of others and results in thanksgiving to God. Hindi po tayo ang bida kapag tayo ang naging generous. Si God po ang main character, hindi po tayo. Kasi minsan, iniisip natin na sa atin nakasentro ang lahat ng bagay. But no. Our giving becomes a testimony. So you can see how God blesses Faith Baptist Church because of people who are generous. Nakikita natin ang development ng mga structures, ang lawak ng ministry, ang ministry support na ina-provide ng simbahan na ito dahil sa mga pinagpalang tao na miyembro ng Faith Baptist Church. People see the goodness of God not just in what we say, but in how we live, how we give, and how we trust Him. This is the kind of witness that multiplies. When others experience God's love through our generosity, they are drawn to worship Him too. Our lives then become like fertile soil, bearing fruit that nourishes and bring other people to God. Flourishing isn't just about personal blessings. It's about becoming a channel of blessing that points people back to Jesus. So part ng ating pagiging flourishing witness ay yung ating pag-participate sa mga ministry na ginagawa ng simbahan. No? Hindi lang naman ang pagbibigay ay binibigay mo yung resources. It's also involved your time and your effort. So later, yung mga young couples, meron tayong lunch together. So kung married ka na, 10 years and below, 10 years and below ang inyong taon na kinasal, so you belong here. So hanapin mo si Josen o kaya si Alaya, meron daw nakaset doon na table para sa inyong sa ating lunch fellowship. Yan. Then 1:30 meron na naman tayong activity, yung ating scripture engagement workshop.
Yan. 1:30 to 3 p.m. So pag-aaralan doon kung paano mag-quiet time, paano mag-devotion, paano magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kung sino si God sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So flourishing isn't just about personal blessing. It's about blessing others. So kaya ka na-bless ng Panginoon para maging blessing ka din sa iba. Is Faith Baptist Church a flourishing witness of God's abundance? Have you experienced the blessing of being supported, being encouraged, or provided for by the fellow believers here in this church? Naging blessing po ba ang FBC sa buhay ninyo? How about you? Does your life inspire others to serve the Lord and give generously for His glory? As you have been blessed by God, physically or spiritually, may you also bless other people. Hindi mo na kailangan maging mayaman tulad ng mga politicians para makatulong at magbigay sa nangangailangan o sumuporta sa mga gawain at proyekto ng simbahan. So sino pong nangarap maging politiko? Yan. Sana po hindi natin desire yan para makatulong sa tao at marami tayong makamkam na salapi, no? Ang kailangan mo ay yaman ng pagkaunawa sa kung sino ang nagbibigay ng biyaya. We as a church are recipients of God's generosity, having received the greatest gift of all, salvation through Jesus Christ, our Lord. And this gift doesn't end with us. God has enriched us so that we can share the blessing of the gospel with our families, with our friends, our communities, and the world. We can offer our life to God by being effective witness of the gospel to all the world. Every good and beautiful thing we enjoy is a gift of God's generosity. He is the source of all provision, supplying not only our physical need, but also the grace to live purposely. Scripture reminds us that God enriches us not for personal excess, but so we may abound in every good work. This enrichment is not measured by material wealth, but by spiritual sufficiency, having what we need when we need it to do what God has called us to do. In this way, generosity becomes a natural response to grace, a joyful overflow from a life rooted in trust and thanksgiving. Pag naunawaan natin yung grasya ng Panginoon, kapag nakita natin yung misyon ng Panginoon sa mundong ito, na binigyan niya tayo ng second chance upang tayo maging anak, giving will just come naturally. True generosity is not driven by pressure or fear, but by the assurance that God will continue to supply both seed and bread. As we give, we participate in God's work of sustaining others, becoming vessels of His provision. The more we give, the more we are attuned to His will, and the more we reflect His character to the world. Our giving leads to thanksgiving, not just ours, but from those who are blessed through us. In this, we become living witnesses of God's goodness, and reach to be generous, and generous to bring glory to God. Let's pray. Lord, thank you for your generosity. Hindi niyo po ipinagkait yung inyong nag-iisang anak upang tubusin ang aming mga kasalanan.
Salamat, Panginoon, for your generous love to us. And now we are encouraged to give back generosity to other people. We want other people to be blessed also. So thank you, Lord, for this blessing that we have received. More than financial blessing, more than physical blessing, for the blessing of salvation through your Son, Jesus Christ. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.